Aktor, iniwan ang pag-acting para sa isang bagong trabaho na ito. Tingnan ang mga detalye. Ang huling assignment ng pag-arte ng weather presenter na si Anjo Pertrera ay isang international comedy drama series bilang bahagi ng kasunduan nila sa pamunuan ng GMA Integrated News. Bago man naging weather presenter ng Kapuso Network, unang sumikat si Anjo sa kanyang career sa pag-arte. Sa pag-uusap ng press sa ika-10th anniversary ng BP Global Athlete and Artist Management noong February 10, ipinahayag ni Anjo ang kalungkutan sa desisyon niyang tigilan ng pag-arte. Bagamat nagpasya siyang tumigil sa pag-arte, mayroon pa rin siyang nagdramang kasiyahan sa pagiging bahagi ng unang hirit, ang early morning program ng GMA7 na nagdulot ng malaking pagbabago sa kanyang buhay. Sa kanyang pahayag ay sinabi, "Malungkot kasi nga para naging parte na ng buhay ko yung pag-arte. Nakasanayan ko na rin po. Ako naman po, kung ano yung inahin sa akin, ini-embrace ko, inaaral kong mabuti, pinagbubuti ko sa kada trabaho na ibinibigay sa akin. So ngayon itong weather presenting, ini-embrace ko siya, sinasa puso ko. Hindi lang po ako weather forecaster, nag-feature segment host, sports host, kaya nga sobrang dami ko natututunan sa unang hirit. Ito yung trabaho na papasok kang ganado at iuwi ka ng ganado pa rin dahil nakakatulong tayo sa sambayan ng Pilipino, na sobrang nakakatuwa sa puso na naglilingkod ka para sa bayan. Sa gising hanggang ngayon kinakapakaw pa rin yung schedule ko sa tulog since unang hirit nga po ako. Ang hirap kasi nasanay ako na nagpupuya tapos nabalik ako sa gising na umaga na parang atleta. Parang ganoon uli ang tulog ko, mahirap mag-adjust pero kinakaya. Gumigising ako alas 4 araw-araw. Pagising ko, kape agad, tapos nag-read ako ng script, nag-check ako ng website ng Pag-asa para makita ko yung lagay ng panahon para pagdating ko sa studio madali na. Tumatanaw ng malaking utang na loob si Anjo kay Nathaniel Cruz kung tawagin ni si Mang Tani, ang dating resident weather presenter ng GMA7. Ayon sa kanya, "Nagpasalamat ako kay Mang Tani. For me, I took it a challenge kasi we all know Mang Tani is my childhood hero. Sa mga bata kapag walang pasok sa school, automatic Mang Tani. Kaya nung bata ako, hero ko siya. Ito is a challenge, mabigat na trabaho ang pagpe-present ng weather kaya hanggang ngayon, hinahangan ko si Mang Tani." Mensahe pa niya sa veteran weather presenter, "Mang Tani, I'm a fan, I'm a big fan. Sobrang proud po ako sa inyo, iniwan ng legacy." Ano nga ba ang pagbabago sa buhay niya noon na maging bahagi siya ng unang hirit? Sagot niya, "Maraming airtime, mas nare-recognize po tayo. Ang nakakatawa ang mga nakaka-recognize sa akin, mga tita, mga tito, mga lolo, lola. Nakakatawa na nagbago yung dynamics ng supporters. Sobrang bait po ni Sir Igan. Actually lahat po ng host na unang hirit. Sobrang bait po nila, sobrang welcoming, ang daming natutunan sa kanila. Pinapakain niya ako kada umaga. Sabi niya sa akin, bago ako dumating sa unang hirit, hindi naman sila kumakain ng agahan araw-araw. Pagdating ko lang parang naobliga nila. No, yung growing boy tag, sabi ni Sir Igan, napansin nila na malakas akong kumain. Simula noon, tinagnan niya ako na growing boy." Ano yung komento kaugnay dito? Shoutout tayo kina Chris Jerry Cruz, kay Ripa Ramirez at kay AB Vibes Tune. I-comment mo lang ang inyong opinion sa comment section at huwag kalimutang i-like, i-follow, i-subscribe ang bcgram.net para sa mga latest happenings.